Idinaan sa pangharas umano ng Samahang Karapatan Southern Tagalog ang umano'y pwersahang pag-agaw ng ilang mga kabataan sa mga labi ng nasawing miyembro ng NPA sa Roxas Oriental, Mindoro. Nakuha ng video ang pagkalampag ng ilang mga kabataan sa sasakyan ng otoridad kung saan nakasakay ang mga labi ng nasawing NPA. Lulan din ang mga kaanak nito. We have taken note of the public statements made by former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson yesterday. Allah mga kababayan, ito na. Ang panawagan po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay malinaw ang sagot. Sundin natin ang saligang batas. Ayan na mga kababayan, sundin po natin ang saligang batas. Sumagot na po itong si General Bronner. Mukhang ilalaglag na po itong si Marcos Jr. mga kababayan. At ang update natin kay Tatay Digong, ang malapit na pong pag-uuwi ni Pangulong Duterte mga kababayan. Sapagkat si Trump ay mayroon po tayong nakitang bagong post. Naku po, mukhang tinatarget talaga ni President Trump ang mga adik na mga leader. Grabe po ito ngayon mga kababayan, natin pong matutunghayan. At ang mga MP, hindi na po magkamayaw. Mukhang talagang ito na ang magkakaroon na po ng matinding laglagan ngayon mga kababayan. At si Trillanes, mukhang umiiyak na po mga kababayan, hindi na po mapigilan ang kanyang pag-iyak sapagkat nalalapit na ang kanilang katapusan ng kabaliwan nila mga kababayan. Yan po lahat ang ating pag-uusapan ngayon. At malapit na po ang pag-uwi ni Tatay Digong. Dahil po sa mga pangyayari at mga development ngayon sa ating bansa. Panoorin po natin ng buo ang bidyong ito. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang nakabisita sa aking channel, inaanyayahan ko po kayo na paki-like, paki-share at paki-subscribe ng ating channel nang sa ganun ay mas marami pa pong marating ang ating mga video. Welcome po ang mga bago rito at lalo na ang mga matatagal na nating mga supporters. Maraming salamat po sa inyong lahat, kabayan. Dako na po tayo sa mga detalye ng ating pag-uusapan. Matatandaan po natin, ito pong si Governor Chavez Singson ay nagkaroon po ng press con, kabayan. At now, sumagot na po itong si General Bronner. Ano ang kanyang sagot dito, kabayan? At kung atin pong matatandaan, ito pong si President Trump ay kinuha po, inaresto itong si President Maduro mismo sa palasyo, mismo kung saan nandoon ang kapangyarihan ng Venezuelan President. Napakatapang, napakatindi po ng operasyon na isinagawa ni President Trump. At ang latest po kay Tatay Digong, kung ano na po ang kalagayan ni Tatay Digong mga kababayan, ngayon dyan sa Dahig. At ito nga po ang aksyon na magkakapatid ang siyang tuluyan na pong magpapauwi kay Tatay Digong. Panoorin po natin itong mga detalye ng ating balita, kabayan. Ito po. Binisita ni Congressman Paulo Duterte ang kanyang ama sa ICC sa The Hague. Bago yan, muli niyang ginit sa Korte Suprema na iligal ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, kumusta muna ang lagay ng dating Pangulo sa The Hague? Jiggy, ayon kay Congressman Paulo Duterte, mabuti naman ang kalagayan ng dating Pangulo sa ICC sa The Hague. Kwento niya, long hair na ang dating Pangulo dahil hindi ito nakakapagpagupita. Kanina raw natulog lang buong umaga ang kanyang ama at hindi rin nakakain ng tanghalian. Bumangon daw ang dating Pangulo nang bisitahin niya ito kasama ang kapatid na si Kitty kaninang madaling araw, oras dito sa Pilipinas. Hindi sila pinayagan ng ICC na mabisita ang ama nitong Pasko at Bagong Taon. Samantala, Jiggy, kahapon nagsumiti ng memorandum si Congressman Duterte sa Korte Suprema para muling igiit na iligal ang pagsuko at pagkulong sa kanyang ama sa ICC. Nakabinbin pa sa Supreme Court ang kanilang petisyon para rito. Jiggy. Bril, ano ang naging reaksyon ng pamilya Duterte sa nilulutong impeachment complaint ulit laban kay VP Sara?
Alam mo, Jiggy, nakahanda raw ang pamilya Duterte sa anumang pag-atake sa kanilang pamilya, lalo na ang bantang ipa-impeach muli ang vice-presidente. Tinawag ni Congressman Pulong na recycled at paulit-ulit na lang ang reklamo laban sa kanyang kapatid. July 2025 nang idideklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naunang impeachment complaint laban sa bise. Sa darating na Pebrero, mapapaso na ang one-year bar rule kaya pwede ulit sampahan ng panibagong impeachment complaint si VP Sara. Narito ang pahayag ni Congressman Pulong. Kung na sila ay atak buhaton sa mua, di andam andam lang. Tangkidigira ilaha, mua pader, ana nanggot. Mugbalira man yung kalibutan karon pila ka adlaw. Ayan na mga kababayan, naintindihan nyo ba ang sinasabi ni Congressman Pulong Duterte? Mubali naman ang kalibutan, anhing pilak adlaw. Ano po ba ang ibig sabihin nun sa Tagalog, kabayan? Babaliktad ang mundo sa darating na mga ilang araw. Yan po ang sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, mga kababayan. Now, ano bang ibig sabihin nito, kabayan? Nag-file na po sila no? Nag-file na po sila ng sinasabi nga po ni Congressman Pulong. Ito yung kanilang pinalo, mga kababayan. Ayan Honorable Lucas Bersamin in his capacity as Executive Secretary et al. Ayan po, memorandum petitioner Representative Paulo Z. Duterte petitioner. Yan po mga kababayan. Ito po yung kanilang pinitisyon dito, ayon nga po rito sa caption ng Isimina Integrated News sa Facebook, hiniling ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa Korte Suprema na huwag na ituring moot ang petisyon para sa writ of habeas corpus ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng pagkakakulong nito sa Dahig, Netherlands. Sa isang memorandum na isinapubliko noong Martes, Enero 6, iginiit ni Congressman Pulong sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Harry Roque na kailangan pa rin ang interbensyon ng hudikatura upang ipagtanggol ang konstitusyon laban sa umano'y void ab initio o walang bisa mula sa simula na pag-aresto sa dating Pangulo. Paliwanag niya, nagiging moot at academic lamang ang isang petisyon para sa habeas corpus kung ang pagkakakulong ay batay sa isang legal na utos ng korte, kung voluntaryong binawi ang petisyon, kung pinalaya na ang detine o kung kinumpirma ng korte ang kanyang paglaya. Mga kababayan, ito po ang ating masasabi patungkol po dito sa petisyon ni Congressman Pulong na wag daw ituring na moot in academic na po itong pangyayari kay Tatay Digong, kasi sinasabi nila wala na yan, yung habeas corpus na yan, hindi na po yan sakop ng ating korte. Tandaan po natin mga kababayan, mayroon na pong naunang nilabas ang korte o Supreme Court ng Pilipinas patungkol nga po dito sa pag-question ng mga kamag-anak. Ito rin sila, mga siblings din, mga anak ni Tatay Digong. Question nila ang surrender kay Tatay Digong. Sabihin na lang natin surrender kasi ito yung ginagamit nilang term na legal daw. Kasi sa atin na mga supporters ng DDS, tayo, naniniwala tayong kidnapping ang ginawa nila. Pero sige, pagbigyan na natin ang kanilang pilit nilang isinasaksak na legal term nila, na ito daw ay sinurrender nila. Yun lang sa puntong sinurrender nila. Hindi silang nagsurrender, hindi nila katawan, nagsurrender sila ng hindi nila katawan. Di ba isang ano yun? Pag matino ka, pag hindi ka siguro bangag, hindi mo gagawin yung tama, hindi. Biruin mo, magsusurrender ka, hindi mo naman katawan yun, isusurrender mo. Gets mo? Ngayon, sabihin mo naman, hindi kasi nga, sila nga yung state, sila yung kapangyarihan. Yon na nga ang kini-question. Saang punto kayo kumuha ng kapangyarihan? Yon, kabayan, ngayon, ang sinabi ng Supreme Court noon na mayroon nga po silang deadline ng 30 days, Ang problema, BMR, tandang-tanda ko pa, may sinasabi ka noon, may vlog ka about dito sa 30 days. Ito pala ang nangyari, kabayan. Matatandaan natin, di ba? Nagpadala nga or nagbaba nga ng
memorandum ang Supreme Court para pasagutin ito pong mga nagdala, nagbitbit, nagkidnap kay Tatay Digong papunta dyan sa daig. Ngunit, bago pa naglapse itong 30 days, ay mayroon po palang ipinasok or mayroon na po palang nilagay sila na abogado, which is ito nga pong OSG. At ang ayon pala sa batas, mga kababayan, ang OSG o Office of Secretary General, sila na ang mamamahala sa lahat ng mga kaso ng itong gobyerno o itong estado. Kumbaga lahat ng mga maaaring matutugon, sila na ang magiging abogado. Diba? So ngayon, parang ang gray area dito, mga kababayan, dahil wala pa po silang tugon, no? Wala pa po silang tugon, naglaps na po. Ano na ba talaga ang tugon? Wala pa po tayong nakikita or wala pa rin pong update kung tumugon na nga ba sila. Ang huli lang po nating update, kabayan, ay nagkaroon nga po ng OSG ang gobyernong ito, which is binitawan kasi po yan nung dating OSG, di ba? Ni Minardo Guevara. Kasi ayon sa kanya, wala na pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Kung kaya't hindi ko pwedeng ipagtanggol yan. Kasi in the first place, illegal na. Wala na po silang kapangyarihan eh. Wala na silang pakialam sa ating bansa, which is tayo rin naman. Wala na tayong pakialam dahil hindi na po tayong legal member ng ICC. Ang problema, ito pong administrasyon palibhasa, bangag, ayon sa kanyang ate, ay itong mga ganitong klaseng desisyon na hindi na ito nararapat, naging posible sa kanya. At katunayan, mga kababayan, wala pong tangible evidence or wala pong yung warrant of arrest na ipinakita. Napakaraming mga lapses, Ngayon, pinapasagot na sila ng Supreme Court. Ipaliwanag ninyo kung tama ba ang inyong ginawang pag-aresto at mayroon bang judicial local authority na namahala. Yan ang gray area, kabayan, dahil nang pumasok po itong bagong OSG, wala na po tayong balita ngayon nang mayroon na po lang sagot sila. At ano ang sagot nila roon? Siyempre, hindi naman po pwede na walang paliwanag sila roon. At alam na po natin kung ano po ang totoong paliwanag dyan. Dahil tayo mismo saksi, live natin na i-cover na wala po tayong nakita na local judicial court na namahala kay Tatay Digong bago pa siya ilipad papuntang dahig. Milyon-milyong mga Pilipino po ang nakasaksi. Yung live lang po natin umabot po yan ng 21,000 live viewers yata yun. You can just imagine. Ngayon kulang-kulang milyon na po ang views noon. So live po yun. Mula ang pagbaba ni Tatay Digong dun sa airport, galing Hong Kong, na-cover natin hanggang sa Villamor Airbase, hanggang gabi, naka-live tayo. At kitang-kita, wala pong pinuntahan na local authority kahit man lang dyan sa RTC ng Pasay City or Paranaque. Gets nyo, kabayan? Maliwanag, ang unang petisyon or ang unang ginawang petisyon ng mga anak ni PRRD, kamag-anak, itong ang mga sila Congressman Pulong, ay sinagot ito ng Supreme Court na pinasasagot sila ito pong mga nagpadala kay Tatay Digong dyan sa dahig. Now, ang kanilang sagot lang, ito nga po, mayroon silang bagong OSG. Ngayon, asan na ngayon? Well, antay po tayo kasi hindi pa po nilabas ang Supreme Court kung sumagot na nga ba sila o hindi pa. So malaking posibilidad, mga kababayan, na mahihirapan talaga silang sagutin. At wala talaga silang maipapakita, maipapakita na local judicial authority. Dahil kitang-kita mismo, si Torre ang nagsabi, hihilain ko yan, hanggang sa nadala sa dahig. Yun lang po ang nakita live. Hindi po pwedeng ma-edit yan, naka-live po yan. Hanggang ngayon, public pa po yung video na yan. At marami pa tayong mga kasamang mga vloggers na wala po talaga, kahit mga minsan media, wala pong nakikita na dinala si Tatay Digong sa local judicial authority ng bansang Pilipinas. Kaya dyan pa lang, mga kababayan, marapat na lang na ibalik talaga dito si Tatay Digong. At kung itong ICC, take note ha, kung itong ICC ay hindi ito kangaroo court, hindi malaimpiing teroristang komunista ang datingan, ang kanilang batas, unang-una pa lang dapat, sandali!
Paano kami nito mamamahala? Paano kami makakapag-judge nito? In the first place, void ab initio na nga. Wala na nga kaming authority. Magkaroon sana kami ng authority kung ito ay dinala ninyo dyan sa local court, judicial authority, at may pumatol dyan, o sige, pwede na ito, dalhin nyo na dyan sa ICC. Kaso wala eh. Bakit tinanggap ito ng ICC? Madalit sabi, kabayan, kaya ito nila tinanggap, hindi po dahil sa gusto nila yung tunay na hustisya, kundi kangaroo justice ang kanilang gustong gawin. Brenaso nila ito, kasabwat itong Marcos Bangag Jr. na administrasyon. Kaya nagawa nila ang kanilang gusto. Now, pabayaan na natin yan. Anya na yan. Pero kahit pa ganun pa man ang gawin natin, ang ginagawa po nitong mga Duterte ay dinadaan pa rin po sa legal process. Bagamat illegal ang ginagawa sa kanila. Dito kayo mabibilib, kabayan, ano? Dito kayo mabibilib sa mga Duterte. Legal process pa rin. Kahit alam na nila nilapastangan ng kanilang karapatan at legality. Legal pa rin. Kasi nga, abogado si Tatay Digong, abogada rin si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya labas dyan, hindi nila pwedeng gawin, kabayan. So, ang madalit sabi, maghihintay na lang tayo, mga kababayan, anuman sandali, baka maglabas na naman ng panibagong memo ang Supreme Court. At malalaman na natin kung ano ang sinagot ng USG patungkol dito sa 30 days na una nang pinapasagot sila ng Supreme Court, kabayan. At sinasabi nga nito ni Congressman Pulong, antay-antay tayo kasi baka sumunod na mga araw, ilang araw na lang, babaliktad na ang mundo. At Bril, may mga nagsasabing congressman na hindi pumapasok sa trabaho si Congressman Pulong. Anong reaksyon dito ni Congressman Pulong? Jiggy, pinabulaanan niya ni Congressman Pulong, wag daw maniwala na hindi siya pumapasok o nagtatrabaho sa Kongreso. Paninira lang daw ito laban sa kanya. Mas malinaw raw ang isyu ng nakawana sa kaban ng bayan kaysa sa isyu ng kanilang pamilya. Nagbabala rin ang kongresista na mas magiging mapait daw ang 2026 dahil sa mga sakim at magnanakaw sa bayan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa At yan, mga kababayan, tungkol po dito sa sinasabi nilang impeachment. Eto, nagkakaaburiduhan na po sila, mga kababayan. Eto, mayroon ako papakita sa inyo bago tayo tumungo sa ibang issue. Tungkol sa impeachment, kabayan, ito ang matindi. Ito yung matindi, kabayan, yung impeachment. Tingnan natin itong impeachment. Hindi pala yan. Impeachment. Ito, kabayan, no? Mayroon dito tungkol sa impeachment. Aburido na po sila yan, si Trillanes. Ayan, kabayan. Sabi dito ni Trillanes, Trillanes aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Itong 2026, make or break na to. Pagka hindi mapanagot yung mga Dutertes, itong 2026 ay palakas na yan sila ng palakas in the lead up to the 2028 elections. Alam mo, sa dami-dami na mga sinasabi nitong si Treliling, mga kababayan, dito siya tumama. Alam na alam po niya na talagang mangyayari po yan. Kasi ito po, make or break na po talaga itong mga dilawang tae dito. Itong mga loyalistang tanga, kain suka, kain tae, mga kababayan. Kasi tabi sa mga kumakain, nanananghalian. Sapagkat ito na po ay mangyayari sa malaot sa madali, mangyayari na po ito na itong pipilitin po nila itong impeachment. Ang problema ngayon, mga kababayan, ay yung kanilang iba pang mga kakampi, itong mga dilawan, lalo na itong mga makakaliwang grupo sa pamumuno nila tawag nito. Yan, sila Castro, di ba? Si Kabataan, na recruiter ng mga MPA, ay nag-iiyakan sila ngayon, mga kababayan. At dahil nga po sa mayroong napatay na MPA, no? At ang sinasabi pa nila, medical mission daw. Medical mission, mong mata, MPA ang mga yan. Anong medical mission? Same na same ang kanilang galawan, kabayan, patungkol dun sa ginawa ni Castro, yung kinidnap yung mga bata, di ba? Yung child abuse, na nahatulan nga sila. Dapat nga makulong na ito. Ewan ko ba dito sa ating mga militar at ating mga kapulisan, ba't hindi nahulihin ito? O sasabihin na naman nila, hindi, mayroon pang yan, mayroon pang appeal yan. Biruin mo yun. Katanggap-tanggap yung appeal ng isang convicted criminal, samantalang itong mga hindi pa naman napapatunayan, kamukha ng isang general, pukis, huli ka agad, pusas ka agad. Ano mo?
Ibang klase ano mga kababayan, maano ka talaga eh. Mapapamura ka talaga sa mga, hindi ka marunong magmura, hindi ka nagmumura. Tayo dito, hindi tayo marunong magmura eh. Marunong tayo magmahal. Diyos lang yan, patalastas. Anyway, no? Balik tayo dyan. Ito si Trillanes Kabayan. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo itong style niya, no? Grabe, no? Alam na po nila yan na mangyayari po ito sa kanila. Ako, kumbaga sabi ko nga, kuha tayo ng popcorn, luto tayo ng popcorn, kain-kain na lang tayo ng popcorn, manood na lang tayo kasi wala eh. Kahit anong gawin nila kay BP Inday Sara, ang batas natin ngayon sa 2026 na ito, kahit padali nilang impeachment, ako gusto ko, tuloy nila may impeachment para makita talaga ang mga kagaguhan nitong mga ito. Kasi maglalabasan talaga, at least kahit paano mga kababayan, once po na matuloy ang impeachment, wag po kayong matakot, wag po kayong mangamba na may impeach si BP Inday Sara. Wag, hindi po. Kasi makikita po yan, mapipressure. Live po ito eh. Hindi naman po pwede hindi nila live yan ng Senado yan. So, mapipressure po itong mga hinayupak na mga bayarang, hindi ko naman sasabing bayaran, siguro, yung mga yung bali-baliktaring prinsipyo ng mga senador at walang mga laman, mga jutak, no? Naging senador lang dahil sa hindi natin alam kung ano, pwedeng magic sa, 'di ba? Kay magic kay sa Comelec, 'di ba? May ganun eh. Kaya nananalo, 'di ba? Ayong katulad ni talo na ni Pastor Dila, ayan pa rin. Congressman pa rin kahit talo na. 'Di ba? Ganyan po ka-magic ngayon. Pero yung mga panalo, ginagawa nila, dinidisqualified nitong Comelec. Napakatalamak, ano? So ngayon, ito mga kababayan, huwag po kayong mangamba. Bakit? Kasi malalantad sa taong bayan. Si Vice President Inday Sara mismo nagsabi, gusto nyo ba kayo, di ba si Ako pinagsabihan niyan? Gusto nyo bang makita sa buong mundo na ganito kawalang, kumbaga, walang laman tungkol sa batas? Gusto nyo ba makita? Ayun. Kaya kahit patay na si Ako, pinagtatawanan pa rin ng mga tao. Di ba? Instead na magluksa ang mga tao dahil sa kanyang pagpanaw, dahil sabi nga ng kanyang mga kasamang kagalang-galang daw, isang mabuti at magaling, pero bakit ang taong bayan ay nagkakaroon ng kasiyahan, di ba? So ngayon, ganyan po ang nangyayari. Ito na po, ako, mas lalo tuloy akong na-excite na ituloy nilang impeachment para makita talaga, biruin nyo, ipapa-impeach ang isang Vice President Sara Duterte sa halagang magkano? 125 million. Tapos, ang isang presidente na bilyon-bilyon yung intelligence fund, wala man lang nag-question. At marami pa dyan, bilyon-bilyon din ang mga budget ng intelligence confidential fund, pero wala pong nagko-question. Now, hayaan na natin yan. Ito talaga ang malupit. Trilyon na ang nawawalang pera sa bayan dito sa flood corruption. Wala pa rin nagko-question. Di ba? So ganyan po, kagago at katanga ang atin mga ibang mga mambubutas ng bulsa, mga kababayan. So ayan, maniwala kayo sa hindi, nalalapit na po at alam na alam ni Trillanes yan. Ako, sige, tuloy niyo impeachment, walang problema yan. Walang problema yan. Dito magkakaalaman talaga kung sino yung mga gago sa gobyerno natin. 'Di ba? At sino talaga ang gustong gaguhin na lang ang ating pamahalaan. No? Speaking of gaguhin na lang, mga kababayan, to, mga kabataan, ginagago ang mga pag-iisip. Tingnan niyo naman kagaguhan nito mga ito. Oh. Biruin mo ba naman? Mga military na yan, mga pulis na yan, Pero anong gusto nilang gawin? Agawin ng bangkay. Maninira ng government vehicle to. Ilang sandali pa, kagad na hinawi ng kasundaluhan at kapulisan ang mga humaharang at kumakalampag sa government vehicle. Go sir, go. Go sir, go. Go sir. Side lang. Side sir, side. Go sir, go. Yes sir, go sir. Ayon sa 1st Company 2 CMO Battalion Philippine Army, nais umanong bawiin ng karapatan Southern Tagalog ang mga labi ng nasawing NPA. Bali yung nangyari yung komosyon na yun, oo sir. Kasi gusto nilang pwersang kunin talaga yung bangkay kasi yung pinaka-purpose kasi nila noon is makapagbigay-pugay sila. Kumbaga, accomplish nila pag naagaw nila yung bangkay ng nasawi. Kumbaga, ginawa nila yon para ipakita ba sa taong bayan na ganito sila and para hindi talaga makaalis yung Yes ma'am, oo. hindi makaalis yung sasakyan sir kasi kaya ganoon po sila kasi gusto nilang sumabay doon sa sasakyan ng PDR para malaman nila kung saan yung hatid yung bangkay.
Doon sir, actually nag-cordon lang sana yung tropa natin ng PNP at saka sundalo. Pero dahil nga dinumog sila ng kabataan, syempre kailangan din namin ng force para mapigilan na makasakay sila sa PDR na sasakyan sir. Sa ipinatupad na curfew ng kapulisan, napagalaman na may ilang minor de edad rin umano ang kasama sa panggugulo. And actually sir, may mga minor de edad na sila nakasama kasi pinatupad yung curfew kagabi. Pumunta din doon yung peace and order, yung head ng sa SB, yung head ng Peace and Order Council. Samantala, kaagad rin naman nagsanib puwersa ang mga lehitimong kabataan ng Mindoro na pinangunahan ng SK Federation President na si Shekinah Grace Sas. Kanilang mariing nakinundi na ang umano'y panggugulo ng samahang karapatan Southern Tagalog kung saan ito'y nakakaapekto sa pamayanan. Bali yung ginawa nila sir is peace rally kasi pantapat doon sa ginawang pang-disturb ng mga kabataan na hindi naman galing dito sa Mindoro. So inipon niya lahat ng kabataan dito sa Rojas and nag-conduct sila ng peace rally and kinukondem talaga nila yung presensya ng CPP and PNDF at saka pinalayas talaga nila. Opo sir, tinaboy po talaga nila. Okay. Po si SK Shekinah Sans, ang SK Federation President po ng Bayan ng Rojas. At naririto po kami kasama ang mga kabataan upang ayusin lamang po ang mga pinahayag na salita ng mga kabataan mula sa Karapatan Southern Tagalog. Sabi po nila, ang kabataan daw po ng Bayan ng Rojas ay galit daw po sa mga kasundaluhan at kapulisan. At yan naman po ay mariin namin na itinatanggi. Bakit po ang kasundaluhan po at kapulisan ay palagi po naming nakakasama sa aming mga aktibidad. Gitrin ng 1st Company 2 CMO Battalion Philippine Army balak magsampa ng karapatang kaso para sa mga kabataan na umano'y nagsagawa ng panggugulo sa Bayan ng Rojas sa Mindoro. Bali ngayon yung Peace and Order Council ng pamahalaan ng Rojas sa panguna syempre ng mga kabataan or yung sa Goduyang Kabataan Council and yung mga youth organizations dito ay may balak silang mag-file ng case at i-declare na persona non grata yung Karapatan Southern Tagalog mismo at saka yung mga na-identified na personalities na nagkaroon ng public disturbance dito sa Rojas. Matagal na tahimik naman yung though may mga encounter sa mga karatig bayan or sa laylayan ng kabundukan, pero kung sabihin natin dito mismo sa sentro ng Rojas kung saan nangyari kung saan pala ni binurol yung mga nasawing NPA sa mga Karapatan Southern Tagalog na nagpakilala na human rights advocates at saka yung mga paralegal team. Ito lang yung masasabi ko sa kanila na walang patutunguhan yung mga pinanggagawa nilang pangaharang sa kasundaluhan at kapulisan kasi yung lokal na pamahalaan kasundaluhan at kapulisan ay hindi naman po talaga pinabayaan yung mga nasawing bangkay. Sa ngayon ay nabigyan naman na ng maayos at payapang himlayan ang dalawang nasawing NPA kung saan patuloy pa rin nagdadalamahati ang mga mahal nito sa buhay. J. Martin, JKRS, News and Public Affairs. Ayan mga kababayan, ito pong nasawi na kawawang biktima nito pong mga MPA, mga kababayan. Yan po, no? Kaya ako sa inyo dyan, wala na po ngayon eh. Matagal-tagal na rin panahon na nakikipaglaban kayo dyan ng walang katuturan. Imbis na makipaglaban kayo dyan ng walang katuturan, ginagagamit lang kayo ng mga ilang tao katulad nitong mga ngayon, nandyan pa sa pwesto, nasa Congress pa yung iba, nasa Senado pa, baka mayroon pang nasa Senado. Imbes nagpapagamit kayo dyan, magising-gising na kayo. Isipin ninyo, nagpakahirap ang mga magulang ninyo para itaguyod kayong mapag-aral. Pagkatapos na nakapag-aral na kayo, anong gagawin ninyo? O anong gagawin sa inyo? Re-recruitin kayo, dadaling kayo sa bundok para mamundok at lumaban sa ating gobyerno. Hindi ba napaka ano yan? Alam nyo sa totoo lang, kita talaga itong mga impiing terorista, wala talagang Diyos, walang kinikilalang Diyos. Kasi kung may kinikilala silang Diyos, alam mo sa Biblia kasi, una muna ang utos matakot tayo sa Diyos, no? So
kung mayroon kang pinaniniwalaang Diyos, dapat magbasa ka ng Biblia, makikita mo 'yan. Hindi mo kailangan kasi nasusulat sa Biblia, pasakop tayo sa mga namiminuno. Hindi tayo lalaban, no? Pasakop tayo. Bakit? Bakit kailangan natin magpasakop? Ayon pa sa Biblia, kailangan natin magpasakop para maging tahimik, payapa ang ating pamumuhay. Yun po yung totoong Kristiyano na mayroon pong kinikilala po yung totoong hustisya. Kasi kung hindi po natin irerespeto, hindi po tayo magpapasakop, magulo po. Kanya-kanya na po tayo. Katulad nga po niyang ninyo. Tingnan niyo, pamunuan ninyo ng mga MPA. Mayroon din kayong mga pamunuan eh. Di ba? So kayo rin mismo eh. Ang problema kasi sa inyo, ang tagal-tagal niyo nang gustong mamuno, gustong agawin ang kapangyarihan. Gusto nyong gawing North Korea, yung ating bansa. Hindi po pwede yun. Wala na yung mga panahon na yun na gagamitan ng dahas para lang maging pinuno. Ngayon, people power po dinadaan. Ngayon, bakit hindi nyo daan sa people power? Isa lang ang simpleng dito paliwanag, kabayan. Diretsahang paliwanag, wala na po kayong ganong karaming tao. Iilan na lang po kayo. At dahil yun sa nagdaang administrasyon ni Tatay Digong sa pamamagitan ng NTF-ILCAC, naubos po kayo. Iilan na lang po yan mga yan. At yan nga, ang mga kilala natin, sila Ka-Eric Silis, ay nagbalik loob dahil nakakita po sila ng isang pamahalaan na maayos katulad ni Tatay Digong. At minamalasakit yung katulad sa inyo. Ang problema, umayaw kayo. Kayo yung umayaw kasi kayo yung gustong mamuno na hindi naman maganda ang gagawin ninyo sa bansa. Sariling interes lang ng mga nasa likod ninyo yan, mga leader ninyo. Hindi yan para sa bayan. Kaya sayang ang inyong effort. Okay, kabayan, ito na. Si Bronner na tayo. Punta tayo kay Bronner, mga kababayan. Ang pagsagot ni Bronner dito po sa banat ni Governor Chavit Singson. Bumaliktad na nga ba itong si Bronner? Panoorin natin. We have taken note of the public statements made by former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson yesterday, January 5. The Armed Forces of the Philippines maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution, specifically Article 2, Section 3, which explicitly declares civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines operates strictly within the chain of command that is anchored on this supremacy. We perform our duties under this civilian authority, which directs the military's establishment in the execution of our mandate. It is in this specific context that the Armed Forces of the Philippines fulfill our role as the protector of the people and the state by remaining disciplined, professional, and united. The Armed Forces of the Philippines ensures that our force is employed solely for its constitutional goals to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Consequently, while the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance, public finance, or economic policy fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. This must be addressed through established legal processes. Within our own ranks, the Armed Forces of the Philippines maintains zero tolerance for misconduct. We do not shield offenders. Valid complaints against personnel are handled swiftly through internal mechanisms and proper courts. We caution that calls for military personnel to engage in partisan politics or act outside the chain of command undermine our institutional integrity. While we respect freedom of expression, we remain focused solely on our mission, deferring matters of political accountability to the appropriate civilian institutions.
At a time when national unity is paramount to defend our sovereignty in the West Philippine Sea, we urge the public to be discerning. We must be vigilant against narratives that masquerade as patriotism, but in reality align with the advanced interests of foreign entities seeking to encroach upon our territory. Ang panawagan po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay malinaw ang sagot. Sundin natin ang saligang batas. Yun naman pala eh. Sundin natin ang saligang batas. Mga kababayan, yan po ang sagot ni Brunner dito nga po sa panawagan ni Governor Chavit Singson. Ano ho? Marami po ang mga natuwa doon sa panawagan or open letter ni Governor Chavit Singson dito nga po kay Brunner. At ang isa dito sa mga na-highlights, na-emphasize ni Governor Chavit Singson, ito nga pong pangyayari na ang sinasabi na yung West Philippine Sea or dyan sa sigalot sa China Sea or sa West Philippine Sea ay hindi ito yung ating laban. Ang tunay na laban ay ang korupsyon na nagaganap sa ating bansa. No? At ang nangyayari kasi dahil parang ang atin pong sandatahang lakas ng Pilipinas ay mukhang naiiba yata yung kanilang yung direksyon. Parang para bang nalilibang sila doon, no? Sa kunwari, mayroon tayong parang nagagamit tayo sa parang proxy war. No? Kasi kung tutuusin, nangyari na po yan sa iba't ibang mga presidente, di ba? Si Pangulong Duterte, naging kaibigan din naman natin ang Amerika. Naging kaibigan din naman natin ang China. In the same time, di ba? Hindi naman porket nagmura si Tatay Digong noon sa administrasyon ng US, hindi na tayo kaibigan, no? Kaibigan pa rin naman tayo. Pero sa mga panahon na yon at ngayon, kung compare mo, parehas pong kinaibigan ni Tatay Digong ang China at ang Amerika. Nakinabang ang Pilipinas. Ang dami pong mga nagawang project na libre or mismo pinunduhan pera ng China na dinonate, binigay lang sa atin nang hindi po tayo nangailangan ng ating sariling pera, hindi na inutang. Di ba napakagandang doon? Katunayan nga, si BBM mismo nakakapag-award pa yung sa Bukana Bridge. Alam naman ng lahat na wala na pong ambag ang Pilipinas dyan. Kasi noong pa lang na panahon ni Tatay Digong, naibigay na yan sa Pilipinas. At katunayan, yung sa may Intramuros Binondo Bridge, di ba? Yan, bigay din yung China yan. Friendship din yan eh. Friendship Bridge, ang tawag nga dyan. Napakaganda mga kababayan pag pumunta kayo doon. Yun. Siguro, itong mga ito yung mga nawala dito sa panahon ni BBM. Kasi nga, nag-focus na lang siya dito sa Amerika. Na anong binigay ng Amerika? Binigyan tayo ng mga EDCA sites na pumupurma na maaari tayong madamay kung sakasakaling magtuloy-tuloy yung ganap na mukhang sigalot dyan sa Taiwan at ng China. Na sinasabi nga po, ang China ay probinsya niya ang Taiwan. Katulad ng Hong Kong, katulad ng Macau. Wala tayong pagtatalo dyan. Kahit siguro naman sino, di ba, alam nila. Mga Chinese yun eh. Di ba? Hindi naman mga Pilipino yung mga yun. Now, ang problema, itong si Marcos Jr., kumiling na lang kay Trump. Na ang binigay lang naman ni Trump, mga EDCA sites, plus 1% na bawas lang discount sa taripa ng tax ng mga natin. Di ba? So, napakaliit ng tingin, napakaliit ng pakinabang natin sa Amerika. However, mas malaki ang pakinabang sa atin ng Amerika. Lugi tayo. Di ba? Lugi tayo. Unlike dito sa China, unlike dito na kakaibigan mo yung China, kaibigan mo yung Amerika, marami tayong nakukuha sa China. Maraming na ibinibigay yung China ng libre at hindi utang. Di ba? Ang problema pa, dahil nga makapangyari nitong China,
kung magtuloy-tuloy yan, nandito yung mga EDCA sites na ang sabi nga ni Marcos, ito daw ay para makatulong sa mga sakuna. Isa rin nga yan sa problema minsan, ilang taon na yung nandyan na mga EDCA sites, wala naman tumulong sa mga sakuna na nangyari sa ating bansa. May nabalitaan na ba kayo? Wala silang binabalita. Pero binalita nila yan noon, isa yan sa mga dahilan kung bakit tinanggap yan ni Marcos Jr. na makakatulong daw yan sa mga sakuna like Baguio, Lindol, kung ano man na maganap, maari siyang makatulong. Ay ang problema, wala So dito, nakikita mga kababayan, iyan yung mga panawagan ni Governor Chavit Singson. Kasi para bang instead na makatulong itong Amerika, EDCA sites sa atin, ay para bagang nauudyukan tayo na maisubo sa proxy war. Na hindi naman natin gera. Gera ito ng nila, no? Kumbaga tayo, hindi tayo dapat nakikisawsaw. Manapa, dapat sana sa economy tayo pag-usapan. Dahil ito yung ang ano sa atin, laban yung ekonomiya, kahirapan. Yan yung panawagan ni Governor Chavit Singson. Sana manindigan si General Bronner at ang buong kasandaluhan, nasa konstitusyon kayo. Na ano ba ang sinasaad ng konstitusyon? Taong bayan. Sumisigaw na ang taong bayan. Ang dami na po, rampant ang mga korupsyon. Siguro magsalita ka man lang, kami rito sa AFP, sa mga men in uniform, nagmamasid lang kami sa nangyayari ngayon. Ayaw namin ng korupsyon. Kawawa na ang taong bayan na pinaglilingkuran namin. Di ba sabang, dapat ganun, di ba? Kasi ang boss talaga nila, taong bayan. Di ba? Above all sa konstitusyon, taong bayan. Ang taong bayan, pinahihirapan itong mga ilang politiko. Di ba? Bilyon-bilyon na, andyan na katakot-takot na mga ebidensya pero walang nakulong. Yun nga lang nagsauli Di ba? Proud na proud pa sila. Nagsauli si ganito. Sabi mo nga ni Auntie Claire ninyo, wala daw po sa panahon ng iba't ibang mga presidenteng nagdaang presidente. Ngayon lang daw ang mayroong ganitong mga nagsauli ng kanilang mga ninakaw na pera. Ito nga pong mga nagsauli na mga taga DPWH ata yun, mga nagsauli. Now ang tanong, ibig mo sabihin, bakit mo isinauli? Dahil hindi sa'yo. So paano mo nakuha yun? Alangan naman, hiningi mo. Ninakaw mo yun. At ang pagnanakaw ay isang krimen. Gets mo, Auntie Claire? Kaya hindi mo yan nagigets? Anong dahilan? Para bang ganito, umaamin sila na may kasalanan sila, pero ayaw nilang makulong. Umamin ka na nga may kasalanan ka na nga, sasabihin mo, ayaw mo makulong. Di ba? Wala sa logic mga kababayan Hindi nila alam na yung pagbibigay nila, pagsasauli nila, that is tantamount. Iyon na yung tumpak na halaga na logically speaking, mayroon kang ginawang pagnanakaw at ang pagnanakaw ay isang krimen. Katunayan, mayroong ebidensya kang isinasauli. Isipin nyo yan, kabayan. Yan si General Bronner. Hanggang kailan ka, General Bronner? Okay. So, kung wala si General Bronner, dito tayo kay Trump. Ito mga kababayan, ito siguro, baka malaking possibility ito. Pag-usapan natin si Trump, mga kababayan. Kung hindi obra dito kay General Bronner, bumaliktad si Trump. Dahil mayroon na po si Trump, mga kababayan, na patunay. Ito ngang si Maduro, na kanya pong kinuha mula doon sa Venezuela. Ito si Trump, mga kababayan. May post itong primer, mga kababayan, January 5 at 5:15 PM, Ito po ang kanyang post, Itong primer.org.ph. Basta inano ko lang po yan sa inyo sa Facebook po ito, mga kababayan,
politicians addicted to drugs are not allowed to lead. I'll have you arrested, just like I did with Venezuela's President Maduro. Quit drugs already for the sake of your youth's future. Donald Trump, US President. Mga kababayan, basahin lang natin dito itong sinabi nitong nitong primer FB page yata ito, no? Tama, FB page nga. Basahin lang natin ito. Sabi niya rito, US sinunod ang sariling batas. Tiniklo si Maduro. Pagdakip sa leader ng Venezuela, binatikos bilang lantad na paglapastangan sa international law. Isang matapang pero iligal na hakbang. Ganito inilarawan ang operasyon ng US military noong Enero 3 na humantong sa pagdakip kay Venezuelan President Nicolas Maduro at misis nitong si Cecilia Flores. Mas lalong umani ng batikos ang pahayag ng Administrasyong Trump na sila ang mamamahala muna sa Venezuela at target pang kontrolin ang langis ng bansa. Sa ilalim ng international law, nananatiling soberanong estado ang Venezuela sa kasama ang karapatan nito sa sariling likas yaman, ngunit imbis na sumunod sa pandaigdigang batas, umasa ang US sa sariling domestic laws kabilang ang 2020 indictment laban kay Maduro para bigyan katwiran ang operasyon. Yan po mga kababayan, binabasa ko lang po ang post nitong primer. Ikinibigla ng mundo ang mabilis na pag-aresto, paglipat at pagproseso kay Maduro sa New York sa loob lamang ng 24 oras, isang hakbang na halos walang kapantay sa kasaysayan. Kritiko ang nagsasabing sinantabi ng US ang head of state immunity at pandaigdigang panuntunan para itulak ang sariling interes at kapangyarihan. Yan po ang post nitong primer mga kababayan. Now, marami nagsasabi, baka fake news yan, hindi daw yan post ni Trump, no? Well, bibigyan po natin, lilinawin natin mga kababayan ito po ay post ng primer. Hindi po natin sinasabi na ito po talaga ay sinabi ni Trump. Pero kabayan, mayroon pong mga pronouncements si Trump na ito daw pong itong Venezuelan president, inaakusahan niya tungkol dito sa pag-ship, pagbibiyahe ng mga cocaine papunta sa US. So, it tends naman to say ng mga addict, di ba? Addicted. Ngayon, ito po ang pag-uusapan natin, ano ang similarity ng Pilipinas president sa Venezuelan president? Mayroon silang similarity tungkol sa illegal drugs addiction. No? Tungkol sa illegal drugs. Now, siguro hindi importer or hindi nag-ship ng illegal na cocaine itong si Marcos Jr., BBM, pero mismo kanyang ate ang nagsabi na siya ay lango sa pinagbabawal na gamot. Almusal, tanghalian, hapunan. Yan na po ang kanilang routine. At hindi lang siya kanyang asawa at kanyang anak. Na same din dito sa pamilyang Maduro. Kaya nga rin po pati ang asawa ay binitbit din ng Amerika at kanilang anak. Di ba? So same na same sila dito pagdating dito mga kababayan. Now, mayroon naman lumalabas na mga teorya, lalo na ngayon, na mukhang sinasabi nga ni Trump na pamumunuan din nila yung langis ng Venezuela. Mukhang isa ito sa mas malaki pala na dahilan kung bakit binitbit itong si Venezuela. Ito nga po ay ang langis. Dahil ayon sa mga ulat, kabayan, ang Venezuela, ang pinakamalaking supplier ng langis sa buong mundo. So, sandali, VMR, yung Pilipinas, mayroon ba tayong langis? Wala naman, di ba?
Hindi naman tayo sa langis eh. So, doon sablay tayo kasi pero pagdating sa tungkol sa illegal drugs, halos same sila, pamilya din, same, di ba? Kung fake news man itong post or hindi man si Trump ang nag-post nitong pinost ng primer, hindi natin alam. Pero malinaw, mayroon pong similarity. Tama? Logically speaking, kabayan, ay mayroon pong pagkasimilar ito. Now, isa na lang isosolve natin. Ang Pilipinas ba, bukod sa interes ng Amerika na magkaroon tayo ng mga US-based militar dito sa ating bansa, na ginawa na nila noon at napaalis lang sila, at ngayon, binabalik na naman sa pamamagitan ng IDCA sites. Isa na kaya ito sa maaaring basihan para hindi tawag nito, maaaring mag-trigger kay Trump, di ba? Pero balik tayo sa langis. Wala ba talaga tayong langis? Ang pagkakatanda ko, kabayan, nung ako'y bata pa, naririnig-rinig ko na yan, na mayroon daw po tayong maraming langis dito sa ating bansa. Party dyan sa may bandang, may mga kaibigan ako, dyan daw sa may parting Limasawa, Surigao, yan, yung part na yan ng ating bansa, at dito sa bandang Palawan. Napakadami langis daw po dyan. Mayroon pa nga tayong mga napanood dati sa Jessica Suho ata yun, or sa ibang mga, di ba, sa mga public affairs video, news, na mayroong puso, yung bomba, yung puso, di ba, na ang binubuga ay tawag nito, ang tubig, pag sinisindihan, nag-aapoy. So, umaapoy yung tubig. So, malamang sa malamang gas yung laman nung puso na yon. Di ba? Ayaw ko kung napanood din nyo yung ganon. Ako, napanood ko kasi yun na parang Jessica Soho yata yun. Now, wala pa naman talaga tayo kamukha nung alam kong meron na yung sa parting Palawan yata yun. Hindi ko lang masyado ma-exact yung exact figure. Pero aside from that, mayroon pa nung pinag-uusapan na dapat daw 50-50 or 60-40 pabor sa ating bansa, na hindi daw ito nagkakasundo. No? Parang may mga ganong kwento, mga kababayan, na may langis tayo dito, kaya lang wala tayong kakayahan para imina ito dahil sa napakalaki po ng gagastusin. Kaya kailangan natin ng pinanser na ibang bansa. Kaya nga lang, ayon dun sa panahon ng ni Ramos, hindi nagkasundo sapagkat ang gusto daw po yung mangyari ay 70-30. 30 lang sa atin, 70 daw sa kanila, yung mamumuhunan na ibang bansa. Or 60-40. 60% sa kanila, 40% lang sa atin. Logi tayo. Siguro man lang kung 50-50, tapos empleyado pa, Pilipino pa ang magiging mga empleyado, pwede na siguro yon. Kaysa naman hindi natin mapakinabangan. Tama, hindi? Ano ko lang naman to, mga kababayan, practical analogy lang ito sa akin. It's either maniwala kayo, pabor kayo, pero practical analogy ko yan, di ba? Kaysa naman sa hindi mapakinabangan, di 50-50 na lang tayo. Hindi naman natin kaya rin eh. Hindi natin kayang i-finance, o mayroong bansang kaya mag-finance, di hati-hati na tayo. Para at least, kumita rin naman yung gagastos nila. Hindi naman sila, kaya nga natin din makuha-kuha dahil kailangan ng malaking budget, di ba? Unless kung itong mga unprogram, itong mga pera na mga ninanakaw ng ating mga politiko, ito yung ngayon ang magastos sa pagmina ng langit sa atin. Pwede. Kaso, napupunta sa iba't ibang mga bulsa lang. Yan po, mga kababayan. So, maaari, malay natin, baka isa rin yan sa maging dahilan. Dahil mayroon din po pala tayong mina ng langis dito sa ating bansa na hindi pa po na-explore. Malay natin, kabayan. Di ba? Tapos, mayroon pang sinabi si Congressman Pulong, babaliktad ang mundo sa mga susunod na araw. Ayan po, kabayan, ang atin pong nagawang reaction video. Kung ano po ang inyong masasabi, ano po ang inyong opinion, huwag po kayong mahihiya. I-comment nyo po dyan sa comment section sa baba. Pag-uusapan po natin Pilipinas as always. Bye-bye!